Totoo ba at posibleng ang pinagmamalaki ni Harry Roque na pugante na o wanted sa Pilipinas dahil sa qualified human trafficking diyan sa Angeles City, Pampanga dahil sa POGO operation na si Ambassador Arroyo, nalimutan ko yung pangalan ni Ambassador Arroyo, na nandyan sa Vienna sa Austria, ang kanyang sinasandalan at nagbibigay ng proteksyon. Tinatanong ko lang kasi wala naman pong official na statement ang Department of Foreign Affairs at ang kampo ni Arroyo. Si Ambassador Arroyo, yung babae po, anak yan ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo, now congressman ng lalawigan ng Pampanga. Diplomat po kasi ang anak niya, yung babae. Di ba yung nag-iisang anak na babae, ang dalawa lang yung tatlong anak niya na dalawang babae, dalawang lalaki, si Mikey at saka yung isa, Dato. Saka ito si Luya ata yan. Anyway, Ambassador Arroyo. Kasi ngayon, lumalabas yung gano'n sitwasyon. Kung yung mga gugunita, umalis or pinalis si Roque ng Netherlands government. Pero ang pinili niya sa halip na pumunta ng Pilipinas, nagpunta siya ng Vienna, Austria. At ngayon, lumalabas ang balita, doon pala naka-assign as ambassador ang anak ni Gloria Macapagal Arroyo. Ay malapit at kaalyado ni Harry Roque, si Gloria Macapagal Arroyo, kongresista ng Pampanga. Kaya posible bang iyon ang dahilan kung bakit siya nandoon o hindi? Pero, ako'y naniniwala hindi dapat magpagamit si Ambassador Arroyo kay Roque kasi masisira siya. Baka marilib pa siya. Pag nalaman ng Malacanang at nagduda ang Malacanang na posibleng siya nagbibigay ng proteksyon kay Roque, baka madisgrasya siya, baka matanggal siya dyan. Alam mo naman ng ambassador, wala rin security of tenure yan. Anytime pwedeng i-relieve, i-recall ng presidente o ng foreign affairs secretary. Kasi ang ambassador, siya yung nagpapatupad ng foreign policy sa abroad dahil ang chairman niyan, presidente. Then yan ang iuutos at policy ng Department of Foreign Affairs Secretary at mga ambassador na Pilipino sa abroad ang nag-i-implement ng foreign policy, pakipagrelasyon, pangalaga sa Pilipino sa abroad. Hindi ko sinabing protektado siya ni Arroyo. Tinatanong ko lang na baka yan ang pinagdahilan kung bakit yan ang pinili ni Roque na puntahang bansa after na siya ipalisin o umalis ng Netherlands sa halip na umuwi ng Pilipinas. Delikado yun. Makakasira sa karera ng batang Arroyo. Matino yun si Ambassador Arroyo, yung babae. Diplomat talaga yun. Sana naman liwanagin ito ng DFA. Di ba ang iso nga ay kansilahin ang passport ni Roque? Di ba kinansil na kung di ang kakamali dahil merong court order or warrant of arrest. Takot siyang umuwi dahil makukulong siya. Diretso sa kulungan yan eh. Pag umuwi ng Pilipinas siya, nasa airport pa lang, huhulihin na yan katulad ng ginawa kay Pakis at saka kay Duterte. Kasi ang warrant of arrest, yan ang gagawin ng mga otoridad sa oras na tumapak ka ng Pilipinas. Ang police at NBI ang mag-serve ng warrant laban ka kahit kanino. Sa airport pa lang. Kung nasa abroad naman, Interpol. Pero ang balita ko, wala namang Interpol yata. Hindi yata nakikialam ang Interpol sa Vienna, Austria. So kung hindi at walang jurisdiction ang Interpol, so hindi nga huhuli si Roque. Baka yun nga ang dahilan kung bakit siya doon nagpunta. Dahil yung ambassador ang pwede niyang lapitan. Naku, sana huwag naman. Baka madamay si Ambassador Arroyo dyan sayang yung karera niya. Alam ko naman hindi magpapakasira at hindi sisirain ni Ambassador Arroyo, batang Arroyo, ang kanyang karera dahil lang kay Roque. Maliban lang kung may utos ang kanyang ina. Dahil kaalyado ni Roque, si Gloria Macapagal Arroyo, dating Pangulo. Ganon po ang sitwasyon. Pero dahil ito'y napapag-usapan na, definitely makakarating sa Malacanang at sa Pangulo. Itong ating topic na ito, minomonitor nila, tinatanong lang natin. At aking idinidiin, mayroong authority ang presidente as chairman ng foreign policy sa mga ambassador na iparecall yan kung kinakailangan.
kung lalabag. Kasi si Harry Roque ay pugante, di ba? Nagtatago sa ating batas at sa warrant of arrest. Ang opisina ng ambassador ay extension ng Office of the President, extension ng Philippine government sa abroad. So pwedeng i-apply yata niya, kung di ako kakamali, ang obstruction of justice ng kukukup sa kanya na Pilipino sa embassy o kung saan man. Pero alam niya ng ambassador at hindi niya sisirain ang kanyang karera. Kaya Harry Roque, dahil pumutok ng balitang yan, huwag mo nang sirain ang pangalan ni Arroyo, ambassador. Kawawa naman, baka madamay. Bakit ka ba dyan nagpunta? Welcome ka naman dito sa Pilipinas. Ilang beses na nga sinabi ng partner mo si Sal Panelo, bumalik ka na ng bansa dahil wala namang political harassment sa'yo. Hindi ka naman pinagbabantaan ng gobyerno. Meron ka lang kaso na dapat mong harapin. Meron kang warrant of arrest na dapat iserve sa'yo dahil yung qualified human trafficking, dahil ikaw ay nasa likod ng Pogo. Yan ang nakita. Probable cause. May kinalaman ka sa Pogo. Ba't hindi mo harapin? Abogado ka, international lawyer pa ang pakilala mo. Tapos ayaw mo sumunod sa batas. Takot ka sa Philippine law. Ngayon patago-tago ka dyan sa Europe. Kaya pati ngayon, nahukay na yung pangalan ni Arroyo. Baka madamay nga, kawawa naman yung bata. Bata pa yan eh. Anak ni Gloria Macapagal. Yata yun eh. Lolo or hindi ako sure sa pangalan. Basta Ambassador Arroyo. I-search po ninyo yan. Philippine Ambassador to Vienna, Australia. Sa Europe po yun. Iba yung Australia kaysa Austria. Si Arroyo po, Batang Arroyo ang nandoon. So, nagkabukuhan na. Ano kaya susunod? Malit na talaga ang mundo ni Roque. Hindi ka talaga pwede magtatago kasi una-una ang ayaw mong tumigil eh. Patuloy ang batikos mo, patuloy ang panawagan mong mag-resign si Pangulong Marcos. Walang kwenta itong gobyernong ito, ganito-ganitong gobyerno. Tapos yung pala, kung totoo yan eh, diyan ka pa rin aasa sa embassy na extension ng Office of the President ng Philippine Government. Baka hindi mo alam. Extension ng Office of the President ng Philippine Government, inuulit ko. Ang lahat ng opisina ng Ambassador at Consulate Office sa buong mundo. Yun po yun. Kasi sila nga nagpapatupad ng foreign policy at nangangalaga sa mga Pilipino sa abroad. Yan ay mandatory ng Department of Foreign Affairs. Kaya Foreign Affairs Secretary, gising-gising. Baka natutulog kayo sa pansitan, hindi nyo alam itong mga nangyayari. Nakakahiya naman kung ang Pangulo pa ang una makadiscover. Dahil definitely itong mga video ganito, topic na ganito, nakakarating sa Malacanang. Baka masabi na mautusan ka pa ng Malacanang, i-monitor mo nga yan, totoo ba yan? O kung totoo yan, abay, i-recall natin yan. At kung totoo yan, hindi pwede. Hulihin si Roque, di ba? Ayan, ha? Pasikip na ng pasikip talaga ang mundong ginagalawan nitong malusog na abogado. Malusog talaga eh, no, ha?